nating baguhin yung labas, pero ang totoong may problema, yung loob. Na kung maayos mo yung loob, maaayos yung labas. Kaya lang minsan pinipilit natin, aawayin natin yung nasa labas. At minsan nag-post pa tayo kung ano sila, kung ano yung ayaw nila. Ganun sila. Pero ang totoo, yung nag-post, ganun din. Are you still there? Para nag-post kayo nun Kung ikaw man yun, hindi kita pinapatungkulan yung katabi mo. And ngayon po, gusto kong puntahan to. Yung title ng topic natin, yung message series natin ngayon is Heart Check. Heart Check, and the title is Habits That Heal the Heart. Kaya kung nandito ka ngayon, you feel that you are broken, you have something, or maybe ngayon di mo pa nare-realize, but I pray that afterwards, habang nandito tayo sa mensahe, I pray na uuwi ka, inayos na ng Diyos yung puso mo. And that is my prayer. No? So bago tayo magtuloy doon, pwede ba nating i-declare to? Grab hold of your physical Bible, kung may Bible ka dyan. At kung hindi man, yung Bible app mo, buksan mo. At samahan mo ka i-declare natin to while holding your Bible or your Bible app at ating i-declare to by faith. No? Mayroong conviction. Okay, ready? On the count of 3, begin. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. And I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Let's have a word of prayer. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Aming Ama sa Langit, kayo po ang tangi na nakakakita nung beyond kung ano yung nakikita namin. Nakikita niyo yung puso namin. Nakikita niyo yung kondisyon ng puso po namin. Nalalaman niyo yung kaibuturan nito, Panginoon. Even yung mga bahagi na maring naitatago namin, alam niyo po lahat yon. Hayag po yan sa inyo. Ngayon po, Panginoon, humihingi po ako na siyasatin niyo po kami. I-expose niyo po ano yung area na kailangan kaming pagalingin. At turuan niyo po kami na yung mga habits na kailangan naming itatag upang, Lord, mabago yung puso namin. Humingi po kami ng knowledge, understanding, and wisdom mula po sa banal na Espiritu. Hayaan po ninyo yung inyong salita, baguhin yung aming isip, at hubugin yung aming mga habits, yung mga bagay na ginagawa namin. Maliliit lang, pero nagbabago ng aming buhay. Lord, ningi po namin ang pagsama niyo at pagpapala. Ito po yung aking dalangin. In Jesus' name I pray. And all God's people say, Amen and Amen. No? Batiin mo muli yung katabi mo. Sabihin sa katabi mo, masayang masaya ako. Nandito ka ngayon. Okay. Parang hindi naman masaya. Masaya ba talaga? Di ba? Yung masaya, tumatawa pa, di ba? Parang pastor, hindi. Parang iba na yun, pastor. Hindi na masaya yun. Okay po. Unang tanong, sino rito nakapagsinungaling na, taas yung kamay? Yung nakapagsinungaling na. Kung yung katabi mo hindi nagtaas ng kamay, sabi mo ngayon nagsinungaling ka na. Dahil lahat po nagsinungaling. Amen. Nakataas din po yung kamay ko. Okay, pwede na po yung baba. Sino rito yung nagsinungaling ka sa teacher mo, o sa professor mo, o sa boss mo? Di ba? Tinitignan ko yung mga teacher namin. Di ba minsan yung, ay, boss, hindi ako makakapasok. Ang sama ng pakiramdam ko. Pero tinatamad lang. Di ba? Okay. Sino rito nakapagsinungaling ka na sa magulang mo, sa magulang mo? Grabe, marami pala tayo. Tinitignan ko yung mga anak ko. Ha? Yung mga nasa taas, ang babait, oh. Di ba? Yung anak ko kanina sabi ganun. Bakit? Kasi di ba yung, hindi ako nakabasag. Hindi ako yun. Di ba?
Tama ba? Sino rito na kapag sinungaling ka na sa cell leader mo? Kasi ang hirap, no? Pabigat ng pabigat yung tanong, di ba? Sinabi mo yung hindi totoo at yung hindi dapat, di ba? Sabi mo, sa leader mo, sa mga pakiramdam ko, di ako makakarating ng cell group. Pero ang totoo lang, may kasama ka lang. Kapatid, totoo lang, sino rito yung nakapagsinungaling ka ni, di ba? Pero ang tanong, sino yung pinaka-pinagsinungalingan mo? Yung napakaraming kasinungaling ang ginawa mo? Sino? Sino talaga? Ang totoo, ang pinakamatinding pinagsinungalingan mo ay sarili mo. According to the studies, yung sarili talaga. Oo, ano po yun? Kapatid, minsan di ba yung when you say something sa sarili mo, parang gagawin ko yung bagay na yun. Kaya lang, totoo lang, di mo naman ginawa eh. Study show to ito ay studies. Talaga may mga clinical findings din, mga trials na ginawa po sila. Talaga po ang nakita po nila, according to the studies, ang pinakamatindi nating pagsinungalingan, hindi Diyos, sarili natin. Ano sabi natin? Magda-diet na ako. Pero nung nakita nung masarap na pagkain, bukas na lang. Di ba? Kaya meron akong nakitang signage doon sa isang restaurant, no? Marupok. Ano yung marupok? Dinefine daw yung marupok. Ito yung nagsabing magda-diet na ako. Pero nung nakakita ng masarap na pagkain, sabi niya, bukas na lang. May mga marupok ba dito? Mga tropang maru, di ba? Kaya minsan, may sinabi tayo, tinanong ka, kamusta ka? Okay lang ako. Pero ang totoo, hindi ka naman okay eh. Amen? Tapos tinanong ka, ito yung sabi nila, okay lang naman, wala naman akong pakialam doon sa sinabi nila, wala naman akong pakialam doon sa comment nila, wala akong pakialam kung yung post ko walang mga reaction. Mayat maya nga, binabalikan mo yung post mo eh. Tinitignan mo kung may nag-react, tinitignan mo kung nag-comment na yung crush mo. Pero sabi mo, I don't care. Di ba? Parang, hindi yan big deal. Pero totoo lang sa'yo, big deal yan. Siguro yung iba sa atin, sinabi natin to. Right? Pero totoo lang po, we always tell lie sa atin pong sarili. According to the studies, it is a conclusive study. Kaya tignan niyo po, ano sabi ng Jeremiah 17 verse 9? Kaya ingat po tayo, ingat po tayo. Kasi sabi rito, the human heart, sabi ng Jeremiah 17:9, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Kaya ingat pala tayo dun sa didesisyonin natin na ang nagdadrive lang sa atin, emotion. Kasi madalas, pag emotion yung ginagamit natin, hindi pananampalataya, just like Abraham. He made a terrible decision na kung buhay lang si Abraham ngayon, ikalulungkot niya. Bakit? Yung kanyang bayang Israel, dinidigma rin ng lahi na galing sa kanyang anak. Anak sa kamalian. Hindi anak sa pangako. Dahil nung time na yon, nagmadali po siya. Bagaman nangako ang Panginoon, pero siya po yung gumawa ng paraan. Kaya po tinuturuan tayo ng Panginoon na palagi tayo magtiwala. Because even Abraham, the father of faith, meron siyang maling desisyon na gawa. Ito po ay nagresulta ng napakatinding problema sa kanya pong bayan ngayon. At ngayon po, of course, the world ay nagkakaroon po ng challenge. Bakit? Kasi po, gera po yun digmaan po yun No, tumataas ang presyo ng bilihin dahil tumataas ang presyo ng gasolina. Tama po ba? So, apektado po yung lahat. Ang inflation nandyan. Kaya kung titignan po natin, every decision that we make matters. Tama? And we need to focus, saan po? Hindi doon sa pagbabago lang ng ugali natin. Kasi kung ang problema pala ay puso, ang dapat ayusin, hindi yung ginagawa mo. Ang dapat mong ayusin, hindi yung ginagawa, kundi ang... Kasi saan ba nagmumula yung lahat ng ginagawa natin?
Sa puso natin. Bago mo siya ginawa, yan yung nasa puso mo. Kaya tayo nagkamali o naging matagumpay, it's because yung puso natin, yun yung nagdikta nun. No? Kaya di ba minsan gusto mo maging mas organized ka, kaya lang, yun, gusto mo i-quit yung procrastinate mo, yung manya na habit, Pilipino, di ba? Gusto mo na magbasa ng Bible, kaya lang pag mali yung puso mo at hindi mo pa talaga kilala kung sino ka. Kasi nga mali pa yung heart natin. Hindi mo pa nararanasan yung pag-ibig ng Panginoon, mali pa rin yung ginagawa natin. Alam niyo po, I watched a video yesterday lang of a believer na binago ng Panginoon na nakita ko rin sa internet, ang daming nang babash sa kanya. Alam niyo kung bakit binabash siya? Kasi galing siya sa maling hanap buhay noon. No, sa porn business, andon siya. No, inexpose niya lahat yung kanyang katawan, pero na-encounter niya yung Panginoon. Binago ng Lord yung heart niya. And really, nagkaroon na ng change. Binura niya na lahat, but of course, nasa internet yan, may mga nagtago ng mga bagay na to. At may mga na lumabas pa. Kaya mayroong resulta, may consequence, yung lahat ng mga bagay na ginawa natin noon na pangit. Kaya kung kaya pa nating bunutin na natin, kasi mahirap, o kaya pa nating ayusin na natin, at magsimula na tayong magtanim ng tama, kasi hanggat ang tinatanim natin ay mali, ang aanihin natin, imposibleng tama. Dahil kung ano ang tinanim, yun ang anin. And it's the principle of the Bible. Kaya po, kung titignan natin, wag natin piliting baguhin yung behavior, baguhin natin yung pinagmumula ng behavior. Kasi ang behavior po, nagsisimula sa puso. Kaya alam niyo yung quote natin, if you want to change your life, change your habits. Tama po ba? And if you want to change your habits, you need to allow God to change your heart. Amen? Kaya we allow God. Kung gusto mong baguhin, if you want to change your habits, you need to allow God to change your heart. Still there? Kaya po sa oras na ito yung message series natin, yung Heart Check. Ano po yung message series natin, Heart Check? Ano yung dadaanan po natin dito? Unang-una po, we'll be tackling about yung habit ng self-examination. Yung pagsisiyasat ng sarili natin. Kasi minsan, di ba, totoo ba to, pag nag-pray tayo, ang pinagpe-pray natin, Lord, baguhin niyo po siya, baguhin niyo po yung sitwasyon, baguhin niyo po yung kondisyon namin ngayon, pero hindi natin ipinagpe-pray at bihira natin ipag-pray na, Lord, meron bang kailangang ayusin sa akin? Na maaaring ito yung nagiging dahilan kaya ganun sila. Is there an area of my life? Have you prayed that prayer? Kasi ito yung pag-aralan natin ngayon. Magpasiyasa tayo sa Panginoon. Kasi minsan, di na natin nagawa yan, nakikita natin silang mali, pero ang totoo lang, tayo pala yung dahilan, kaya sila nagiging ganon. O kaya merong mali sa atin, kaya ito yung nagiging resulta rin, kung bakit mali yung galaw natin, na nagiging mali yung reaksyon nila. Pangalawa, it's habit of simplicity. Sabi nga po, mas simple, mas maganda. Minsan po, pag maenggrande at garbo, lalong yan yung mahirap. Kaya we need to learn yung humility po. When we humble ourselves, yun yung time na itataas tayo ng Panginoon. Kaya po mas maganda pala that we are found simple. At next, yung habit of solitude. When we say solitude, ito po yung time na talagang inaayos na lang po natin yung ating relationship sa Panginoon. We live a quiet life. Na yung life natin ng time na lang natin, we spend more time in prayer, we spend more time in reading the Word of God, and doing the right things. At ito yung habit of sorrow. Pastor, ayoko nung sorrow. Pero kapatid, kasi di ba sabi ng Bible, yung worldly sorrow, it brings death. Yan yung pumatay kay Judas, worldly sorrow. Pero yung godly sorrow, yan yung nagpabalik kay Pedro, na do pareho sila ni Judas na tinatuan nila si Jesus, pero si Pedro, bumalik. Bakit? Because he had godly sorrow and it changed his life. Kaya mas maganda po pala yun, meron tayong godly sorrow.
Hindi po worldly sorrow. Malungkot yun. Pero yung godly sorrow, it will bring us to our next level. Next po ay yung habit of slowing. Kasi minsan po, nagmamadali tayo. No? At dahil sa nagmamadali, ano nangyari? Nagkakamali. At pag hindi nakapaghintay, ang hindi makatiis, yun. Di ba? Kaya mga kabataan, hinay-hinay lang. Okay? Hinay-hinay lang. And ngayon, puntahan natin to, yung una natin, na gusto kong ibahagi ngayon tong week na to, and I want everyone na maging pagnilayan natin for the rest of the week. Na maging laman ng prayer natin, maging laman ng cell group natin. By the way, kung wala pa po kayong cell group, kapatid, ang buhay ng tao ay hindi nakadesenyong ipamuhay mag-isa. Even Jesus, when He came here, bukod sa nagpipreach sa marami, meron siyang small group. Meron siyang 12. Accountable people, kasama niya sa panahong nabibigitan na, no? At ito yung mga nagpipray kasama niya. Ito yung nakakita ng mga worst situations. Pero hindi para kay Jesus yon, it's a model for us na hindi tayo pwedeng mamuhay mag-isa. Kasi kung hindi, matulad tayo kay Judas. Mag-isa na, mali pa ang nakasama, kung ano-ano binulong, naghanap tuloy ng lubid. Pero si Peter, ibang-iba. Dahil meron siyang tamang kasama, nung sabi niya, mangingisda ako. Sabi niya, pare, delikado, mag-iisa siya. Yung isa, nagpatiwakal na. Pare, samahan natin. Kasi mga, di ba? Hindi po nakalagay, pero I believe ganun siya. Pare, sama kami, sama kami. Pare, sama tayo. Bakit? Delikado, baka mag-isa yun sa lawa. Tama? Sa kabila ng burden niya, baka magpulupot na lang ng lambat yun dun, tumalon sa tubig. Hindi po nakasulat, but I believe. Kaya po si Pedro nagpapatuloy is because he has accountable people na kasama niya. Kaya kung wala pa po kayong cell group, tanungin niyo po yung nag-invite sa inyo, saang cell group po kayo pwedeng mag-join. Okay po ba yung mga kapatid? Okay. So kasi po, even in nung pandemic po, yung mga kapatid na nagtuloy po sa cell group, sila po yung nanatili hanggang ngayon po. Still there. At nagtutuloy po sila hanggang ngayon, ginagamit po sila ng Panginoon ngayon. Okay? At napagtagumpayan nila yung mga situation sa kanilang buhay. And I believe yung katabi nyo, habang nagtutuloy yan, connecting his life or her life, pagpapalain ng Lord. Let's go to our topic ngayon, the habit of self-examination. And I just want to read a passage po, no? Na ito po ay part ng prayer ni David. David, man closest to God's heart. Ano sabi po ng Psalm 139? Kung kayo po ay nagno-notes, no, kung ikaw po ay disciple, ang ibig sabihin ng disciple ay learner. At kung ikaw ay nagno-notes sa school, dapat lalong mag-notes ka dito kasi ito ay salita ng Diyos. Ito ay magdadala sa iyo, hindi lang makatapos ng pag-aaral o yumaman, kundi magdadala sa iyo hanggang eternity. Amen. No, at kung ano yung matutunan mo to will impact your life at your generations to come. Ready? On the count of 3, basahin po natin. Ready? 1, 2, 3, go. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Alam niyo po, bakit ganito yung prayer ni David? Kasi dumating yung time, though he is closest to God's heart, siya ay nakapatay kay Goliath, at dami niya pong victory, pero alam niyo po, dumating si David, nagkaroon siya ng challenge sa buhay. Nagkaroon siya ng pagkakamali. Nagsinungaling siya sa kanyang sarili. Okay? At alam niyo po, one time, na-discover niya to dun sa lowest moment of his life, and this was his prayer. Kasi tignan niyo po, ano nangyari? Doon sa 2 Samuel 11:1, ano nangyari? Yung time na lahat po ng mga kaharian, normally, go out to war. Naglalaban sila, nagsasakupan sila lahat ng kaharian. Si David, sino lang pinadala? Si Joab. Joab, bahala na kayo doon, ha? Dito lang muna ako sa kaharian. Total, di ba, baka naman, hari naman ako, baka, pwede naman, magpahinga na muna ako. Total, pagod naman na ako, o kaya may edad na ako, at hari ako.
pwede na ako magpahinga. Pero lahat ng kaharian ng panahon na to, nandun sa digmaan. Tingnan nyo, little compromise, pwede hindi na ako lumaban, pwede ko nang hindi gawin yung dapat kong ginagawa. No? Sabi niya, pinadala niya ng Israel army to fight the Ammonites. However, David stayed behind in Jerusalem. At maaaring sabihin niya sa sarili niya, marami ka ng laban na nilabanan. You deserve a break. Pahinga ka naman. Stay safe naman. Hari ka eh. Pwedeng diyan ka na lang sa diyan ka na lang, mag-drink ka na lang ng caramel macchiato diyan sa ibabaw ng kaharian mo. Di ba? Mag-coffee ka na lang. Di ba? So, kaya lang habang nandun siya sa tuktok, may nakita siyang babae. Naliligo. Ang pangalan, Bathsheba. At nakita niya, ang ganda. Sabi niya, ang ganda nitong babae. Since wala siya sa labanan, wala yung asawa ng babae, kasi mighty man na yun, si Uriah, sabi niya, ay, pwede rin naman, baka anyayahan ko siya rito sa kaharian. Hari naman ako, pwede ko naman gawin lahat. Anyayahan ko siya rito. Inanyayahan niya. Tapos yung inanyayahan niya, coffee lang naman kami. Coffee lang naman? Pwede naman yun. Diba? Tapos, habang nag-coffee, marahil, ano nangyari? Siguro talagang ang ganda-ganda. Since nakita niyang nakahubad na naligo, iba na yung tumatakbo sa isip ni David. Naglalaro na sa isip niya, nakita niya. Doon nung kaharap niya na, nakadamit. Tapos mamaya, syempre, wala namang magawa yun kasi hari siya. Diba? At nung babae, nung time na yun, babae, wala namang say. Maring hinawakan, ang ganda ng buhok mo. Alam mo, ang ganda mo. Eventually, something, little by little, ano nangyari? And they did something na hindi nila dapat gawin. He slept with Bathsheba. Isang beses lang naman. Walang pwede isang beses lang naman. Pwede naman, di naman mahalata. At dahil mamaya may nagsabi, Haring David, buntis po siya. Buntis! So, ano ginawa? To cover up, pinatawag ngayon yung asawa na si Uriah, pinauwi. Para para ma-cover up yung kanyang ginawa. No, sabi niya, pinainom niya, tas okay, uwi ka na sa asawa mo. Grabe ka, tanging-tangi si Uriah lang ang lalaking natitira doon. Tapos si Uriah, ang ginawa, hindi umuwi. Dahil sabi niya, uwi ako. Grabe, lahat ng tropa nandun, nagpapakamatay para lang lumaban sa digmaan. Ako nandito, uwi ako sa asawa ko, hindi. Kawawa yung mga tropa ng hari. Natulog lang siya sa gate, hindi siya umuwi. Hanggang dumating talagang pangalawang gabi, hindi pa rin. Pinadala na siya ng sulat ni David. Na yung laman ng sulat, idalin mo to kay Joab. Si Joab yung pinaka-general nung time na yon, kanang kamay ni David. Ano nakalagay? Joab, lagay mo itong may dala ng sulat na to, si Uriah, dun sa pinakaunahan ng digmaan. Kung saan pinakamatindi yung laban, ilagay mo siya sa unahan. At anong nangyari? Hindi naman pumatay. Pwede naman, di ba? Hindi naman ako pumatay. Iba naman ang pumatay. Hindi naman ako accountable. Mga daya to na unti-unti, dahan-dahan, mga maliliit na compromise, maliliit na daya, na pinaniwala ni David, nilagay niya sa kanyang buhay, that eventually namatay si Uriah. Doon sabi niya, patay na si Uriah, pwede ko nang kunin si Bathsheba. Then alam natin ng storya, nagalit sa kanya ang Diyos. Yung anak na dinadala ni Bathsheba, namatay yung panganay na yon. At kahit nag-fasting pa si David, namatay pa rin yun. Bakit? Kasi hindi pumayag ang Panginoon dahil anak yon sa kasalanan ng taong malapit sa puso ni David. Alam niyo po, inabuse ni David yung power. Vinalulate niya si Bathsheba, nag-commit siya ng adultery, winasak niya yung pamilya, pinatay niya si Uriah, namatay yung anak, kasakit, namatay. Pero dito po natin makita, mga kapatid, si David po malapit sa puso ng Diyos. Pero bakit nangyari yun? Kaya yung binasa nating talata kanina,
Nirecognize ni David yung kasalanan niya. Alam niya. Pero alam niyo po, dumating, dinaya niya muna yung sarili niya. Na para bang yung mga maliliit na desisyon na ginagawa niya, parang walang epekto. Pero eventually po, hanggang sa sumunod po yung mga anak niya po, dahil dun sa kanya nagawang kasalanan, nagpatayan. At hindi niya po masaway. Bakit? Dahil nakita niya po, ito ay resulta ng kanyang maling desisyon. Even a man closest to God's heart, hindi nakalusot. At you know what, si David, alam niya yung kasalanan, pero dinaya niya yung sarili niya. Alam niya yung mali. At sabi ng mga psychologists, ito yung cognitive bias. Na parang, ito kasi, inira-rationalize natin yung mga bagay na as if wala namang pangit na mangyayari. Dahil wala namang nangyayari pa ngayon. Sa ngayon. Nakakalusot sa ngayon. But sabi ng Scripture, our sin will find us out. At tingnan niyo po rito, in Psalm 36 verse 2, sabi po ng awit, in their own eyes, they flatter themselves too much to detect or hate their sin. Ano raw po? Sa ating mata, fina-flatter natin yung sarili, pilit nating nira-rationalize. Na totoo lang, may problema naman, pero sinasabi natin, wala, okay lang ako. Okay lang tong galit na to, pinatawad ko na naman siya, pero bakit iba yung galaw mo? Bakit iba na yung pakikitungo mo sa kanya? Bakit hindi mo na ginagawa yung ginagawa mo dati? Kung talagang pinatawad mo na siya. Still there? Kaya lang, mahirap yung hindi nagpatawad, hindi rin patatawarin. At times, maaaring sabihin natin, hindi na masama yung loob ko, pero bakit nga ganun yung pakikitungo mo? At alam niyo po, mayroong 5 na major ways. Bakit mag-manifest sa atin, no, pag tayo raw po ay nagra-rationalize ng kasalanan? Okay, unang-una, tignan niyo po, yung addiction to distraction. Ito yung ginagawa natin pag kami yung dinideny natin na may mali sa atin. Ano yun? Yung pilit mo na i-distract mo na lang yung sarili mo. No, kasi alam mo naman may mali sa sarili mo, pero ang gagawin mo na lang, gagawin mo yung sarili mo, busy ka na lang. Facebook ka na lang. Yung hindi mo hayaan na may patlang yung oras mo. Manunood ka, enjoy mo yung sarili mo, manunood ka ng mga bagay na mali. Di ba maganon? Di ba? Manunood ka na lang ng news, magtatrabaho ka, kahit yung trabaho mo sobrang busy mo, napabayaan mo na sarili mo, napabayaan mo na yung oras sa pamilya mo, nagtitake ka na ng alcohol kahit alam mong bawal, magdadrugs, magyoyosi, bebe. Kasi pinipilit, may cover up yung mali sa loob. No, hindi hinaharap yung totoong problema. Tinatago dun sa bisyo. No, kaya po ginagawa, dinidistract na lang. Enjoy na lang ako, sarap nung kasama, no, tropa, di ba? Isa pa, yung manic cheeriness. When you say manic cheeriness, ito yung parang, alam mo yun, parang kung alam niyo yung Lego movie, everything is awesome. Ano ba kayo? Kung may anak po kayo, naiintindihan niyo sinasabi ni Pastor. May anak po kasi, maliit pa, no? Kapatid, parang sinasabi mo lahat ng bagay ay masaya lang, di ba? Parang pinapasaya mo lang na pinapasaya yung sarili mo at di mo inaamin na talagang mayroong problema sa loob mo na nangyayari. Pero kino-cover up mo, kaya pag tinanong ka, kamusta ka? Okay lang po. Tapos pagkasama mo tropa, di ba? Merong mga ganun, di ba? Grabe yun, may problema pala yun. Pagkakasama ko yun, grabe yung saya eh. Kino-cover up niya lang pala sa saya yung problema niya. Still there? Ay, isa pa yung judgmentalism. Yan. Ayan, yung pag merong mali sa atin, nagiging judgmental na lang tayo. Always thinking others are wrong. Hindi naman ako may problema, sila naman eh. Nakikita natin yung maliit sa kanila, hindi natin nakita yung malaki sa atin. No, yung puwing nila nakita natin maliit, yung atin grabe. No? 'Di ba? Kaya nagiging judgmental. Kaya naman ako ganito kasi ganun sila eh. Bro, mo yun, no? Hinayaan mong ma-impluensyahan yung sarili mo dahil sa ginagawa ng iba. Nagja-judge na sa iba, pero pareho rin siya nung ayaw niya. Pinost niya pa naman, kung ano sila, ganun sila. Kung ano yung ayaw nila, ganun sila. Pero yung nag-post, yun din yun eh, di ba?
Ironic, no? No, minsan yung actress natin, minsan nilalabas natin sa nagagalit tayo doon sa mga tao. Ito pa yung isa, ito pa matindi. Bukod sa judgmental, ito matindi. Defensiveness. Alam niyo yung defensiveness? When you say defensiveness, ito yung offended siya. Yung offended siya palagi doon sa, pag meron, ito kapatid, para malaman mo kung may gano'n, yung kinamusta, kamusta ka? Bakit ba? Bakit kinamusta lang, gano'n yung salita? Ba't nagalit? Kamusta devotion mo? Devotion naman. Pwede ba, hindi ba alam, dami kong ginagawa. Grabe, kinamusta lang devotion? Kinakamusta yung spirituality mo? Nag-church ka ba? Nag-pray ka ba? Grabe, defensive. Pero imbis na aminin mo, may problema ka talaga, hindi ka talaga nakakalapit sa Diyos. Bay, grabe, nagalit. Oo. Alam niyo po, ito pa yung isa. Cynicism. Ano yung cynicism? Cynical. When you say cynical, you never trust anything. Ang tingin mo lahat sila mali. Kasi mali na yung puso natin, kaya lahat ng tao sa paligid natin mali. No? Kaya lahat ng tingin natin, lahat sila problema. Yung nanay ko, yung tatay ko, yung kapatid ko, lahat, yung boss ko, yung driver, yung barker ng jeep, lahat sila mali. Cynicism. Pero ang totoong problema, kaya pangit yung araw, tanong ko sa inyo, by the way, totoo po ba lahat ng araw ay gawa ng Diyos? Tama ba? Yung bawat araw gawa ng Diyos? Pero bakit mayroong bad trip tong araw na to? Ang pangit ng araw na to. Pero bakit meron namang sinabi? Di ba sabi nga, ang bad trip naman, umulan. Pero alam niyo po si Pastor, yung ulan, pinakamasarap sa akin yung umuulan. Gustong gusto ko yung panahon na umuulan. Bakit? Number 1, malamig. Tama ba? At yung mga hindi madiligan, nadidiligan. Tama ba yung mga damo na natutuyo? Yung mga farmer, alam niyo ba, tuwang-tuwa pagka naulan? Pero bakit may na-bad trip? Kainis naman, umulan pa! Cynicism is negative heart. You always see everyone negative. Bakit? Kasi baka may problema sa puso natin. Alam niyo po, sa life ni David, pinadala ng Diyos ngayon si Nathan para i-confront si David. Hinarap na ni Prophet Nathan si David. Nagbigay ng kwento, parable. Naalala niyo? Anong sabi? Malari. Alam nyo, wala pa tayo dyan. Ang bilis. Yeah, sige. Alam nyo po, no, sabi ni Prophet Nathan, mahal na hari, nagbigay ng kwento, di ba? Mahal na hari, merong isang mayaman, marami siyang alagang tupa. Tapos merong isang mahirap, na meron lang isang tupa. At dumating yung pagkakataon, nagkaroon na-connect itong mahirap dun sa mayaman at nagkaroon ng bisita ng handaan itong mayaman at alam nyo, mahal na hari, ang kinuha niya hindi dun sa tupa niya na napakarami, kundi kinuha niya yung tupa nung mahirap na isa lang. Sabi ni David, ha! Hindi dapat yun! Dapat dun makulong, dapat dun patayin! Alam nyo, sabi, yan, pwede nyo nang ilabas. Ang sabi ni Nathan, mahal na hari, you are that man. Yung tao na kinagagalitan mo, yung tao na gusto mong mamatay. Dahil kinuha yung tupa na hindi kanya, yung tupa ng mahirap na isa na nga lang. Mahal na hari, ikaw yun. Si David po, dumating sa time, very just si David. He really cares for people. He even cared, kaya siya pinromote ng Lord, na I believe it's because of his heart. Na yung tupa ng tatay niya, hindi niya tupa, nilalaban niya sa mga leon at mga oso. Eventually, he killed Goliath. But this person who loved people, who cares for people, na ang care niya sa dapat mamatay yung tao na yun, yung kumuha ng isang tupa, kung ano yung ayaw niya, yun siya. Alam niyo po, minsan, may mga bagay sa ating buhay. Minsan may mga tao tayong inaayawan natin yung ugali nila. Pero kung sisiyasatin natin talaga yung puso natin, kung ano yung kinaayawan natin,
tayo yun. And David, nung time na yun na sinabi sa kanya yun ni Prophet Nathan, he was tama ako yun. And he repented. Ito yung tanong ko sa iyo, kapatid. Ano yung problema na dinedeny mo? Ano yung kasalanan na pilit mong ginajustify, nira-rationalize mo? Ano yung tagong issue sa buhay mo? Meron ka bang secret addiction? Nanonood ka ba ng hindi mo dapat panoorin? Pinaglalaroan mo ba yung katawan mo na hindi mo dapat gawin? Umiinom ka ba pag masabi mo, masama loob ko kasi, kaya ako umiinom. Kaya ako nag-drugs, kaya ako nagbibisyo. Kaya lang ako nagalit kasi ganun sila. Kaya lang, di ba, galit ka sa ganun? Bakit ganun ka rin? Parang, alam mo yun, si Lord mahal mo, pero kamusta yung mga, baka mamaya, Christian ka, may lumapit sa'yo. Ay, ang gwapo niya, o nag-chat sa'yo, ang ganda mo. Kumain ka na? Yan pa naman yung mga hirit no? Kumain ka na? Doon lang nagsisimula no? Grabe. Kaya lang kapatid, di ba? May asawa ka na O kaya nag-aaral ka pa hindi pa yan ang priority mo, hindi mo pa season yan. Di ba? Tapos ang matindi, nag-away kayo mag-asawa, tapos pumunta ka sa trabaho, tapos pagpunta mo sa trabaho, nag-vent out ka dun sa kasamahan mo. No, sabi mo, alam, may asawa ko, ganto. Tapos, yung kasamahan mo sa trabaho, opposite sex. Alam mo, sabi niya, kung ako asawa mo, hindi kita gaganyanin. Nangangamoy problema. Tama po ba? Kaya po, please mga mag-asawa, hindi natin i-share yan. We resolve. We tend to restore yung relationship. Yun ang goal natin, restoration, hindi separation. Okay po ba? Kasi pag separation, lahat ng pangit yung makikita mo. Pero pag restoration, nagkamali lang yung asawa ko, pero ang sarap magluto nun. Niluluto niya palagi yung gusto ko kahit nag-aaway kami. Mahal na mahal ako nun. Nagkamali lang ako o nagkamali lang siya. Kaya kami ganito. Kasi restoration gusto mo, di ba? Uwi ako mamaya. Makipag-ayos ako. I'll ask for forgiveness sa part ko lang. Tama? Bakit restoration yung goal mo, hindi separation? Kung ano yung gusto mo, yun ang mangyayari. Tama, mangyari ayon sa iyong pananampalataya. At minsan, may problema tayo, ninanab na lang natin. Di ko alam kung may problema si Haring David noon. Anong issue sa buhay niya? Bakit nagpahinga na lang siya? Napagod siguro sa digmaan. Hindi natin malaman, pero pilit niya na lang ninanab yung sarili niya. Whatever is happening in him, nung nakita niya si Bathsheba, yun ang nakita niya na magsosolve ng problema niya. But well, in fact, yun ang nagdala sa mas malaking problema. Amen? Kapatid, minsan pinipilit nating, alam mo yun, parang mamanhid na lang tayo dun sa nangyayari, gagawin natin to. Na yung tipong dumating ka sa church, nasa church ka na, pero parang wala ka sa church. Bakit? Wala na. You're so numb. Wala ka nang nararamdaman. And you feel that you are not close to God. Kapatid, may mga warning signs that we need to acknowledge. And if you'll allow me, ito yung mga warning signs. Number 1, watch for what others have tried to tell you. Kapatid, bantayan mo. May mga sinabi ba sa'yo, at least kung may dalawang tao na alam mo, mahal ka, may care sa'yo, na may sinabi, ito, may issue ka sa area na to, pakinggan mo yun, kapatid. Huwag mong isasantabi mo yun. Bakit? Ibig sabihin, mayroong something in you na kailangan mong ayusin. Okay? Kaya si David, hiningi niya, Lord, search me. At bukod doon sa search me, Lord,
Ano ba yung sinasabi sa akin ng mga tao sa paligid ko, ng pamilya ko? Baka meron nga talaga silang sinasabi, kailangan ko lang pakinggan. Pangalawa, watch for what you rationalize or you justify. Bantayan mo kung ano yung ginajustify mo. Meron ka bang kasalanan na pilit mong sinasabi, kaya naman ako ganito kasi ganun sila eh. You're justifying yourself. Nira-rationalize mo yung sarili mo. Tama? Si David, ganun din. Nirationalize niya na lang. Pwede naman to. Hanggang eventually, palaki ng palaki, palalim ng palalim, pabigat ng pabigat. Bakit? Nira-rationalize niya lang yung mga bagay. No. Parang hindi naman to big deal. Kaya ko pa tong ayusin. Wala namang masasaktan dito eh. Ako lang naman to eh. Wala naman nakakaalam. Secret. No, kaya lang kapatid, yung Lord nire-reward tayo in the secret place. Kaya nga sabi niya, yung nanalangin sa loob ng kanyang kwarto, ano sabi ng Bible? I-reward ko yung nakikita kong ginagawa nyo in secret. What we do in secret will be rewarded. Kaya lang, ano yung ginagawa natin in secret? Wala naman nakakaalam, nakakalusot. Bantayan mo kung may nagsasabi na sa'yo. At kung ano yung nira-rationalize mo, bantayan mo. Number 3, watch for where you're most defensive. Saan ka ba yung palaging, kasi ugaling Pilipino, yung parang pag may nagsabi sa'yo ng ganon, di ba? Parang ano lang, ikaw nga eh. Parang alam mo yun, lahat na lang ng bagay issue, palaging defensive. Well, in fact, ikaw talaga yun. Kaya lang, you always put your guard. Kaya lang, you need to make yourself vulnerable para maayos ka ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi niya pwedeng ayusin yung anumang nasa dilim. Kasi hinayaan niya na yung kaaway sa dilim. Tama ba? Ang ginagovern ng Lord liwanag, kaya nga pag nag-confess tayo, ibig sabihin, nilagay natin sa liwanag yung kasalanan natin. Doon tayo patatawarin ng Diyos. Kaya lang, if we keep on yung pag merong sumita sa'yo, ikaw nga eh, ganyan ko rin eh. Kapatid, you don't have to defend yourself. You need, kung kailangan mo talaga ng tulong, kailangan mo ng tulong. Alam mo kapatid, pag sinabi mo, hanggat sinasabi mo na wala akong problema, kayo may problema, wala akong problema, yun yung time na lalong kailangan mo ng tulong. Are you listening? The more you convince you are that, you don't have a problem, the more likely it is that you do. Kailangan mo talaga, dahil meron ka talagang problema. Ano yung problema mo? Hindi mo inaamin na may problema ka. You always defend yourself. Parang po si Pastor, in my condition, sabi ko nagpa-check up na po ako, way back 2023, nagpa-check up ako, ini-ECG ako, ang ano ko lang, acid lang to. So, ang iniinom ko, majority, sabi ko, ba't ako may iniinom na ganito? Ay, pang puso to, tinignan ko yung ko eh. Hindi para sa akin to. Pero sinabi nung doktor sa akin, may nakita rin ako doon, maaring acid, ito, may gamot ako para sa acid mo, pero may nakita ko pa sa ECG mo, maybe we might consider maaring meron kang nakita sa heart mo. Kaya ako may binigay din na ganito. Okay, and my part, okay. Pero sabi ko, hindi puso to. So I just took, yung para sa acid ko. Hindi ko na pinansin yung ECG ko. Sabi ko, lipat ako ng doktor. Nung lumipat ako ng doktor, medyo may problema na ako, mas malaki na yung problema ko, bago ako ma-ICU. Alam niyo po ano sinabi niya? Tignan ko yung ECG mo. Meron nga. Lumipat ako ng doktor. Pero still, ganun pa rin yung sinabi. Pwedeng hindi ko siya pansinin, pero pagpunta ko rito, yun pa rin ang problema ko. Pwede akong lumipat ng doktor, pwede kang lumipat ng simbahan, pwede kang lumipat ng cell group, iba na naman ang cell leader mo, pero pag hindi na bago yung puso mo, you keep on rationalizing, justifying yourself, being defensive, not listening. Doon sa sinasabi, I ended up in the ICU. And the worst thing, ginawan ako ng procedure, I had my angioplasty. And it worked. Grabe, a fortune. Mahal.
Pero bakit nangyari yon? May nagsabi na sa akin nung una. Pero hindi ko pinakinggan. Kaya kapatid ko, may nagsasabi na sa'yo, pakinggan mo. Lalo kung yung taong to nagmamahal sa'yo. If you'll just be sensitive, huwag mong i-ignore yung mga nagmamahal sa'yo. Kasi pag lumipat ka, ganun din sasabihin nila. Pwede kang maglipat na maglipat kung saan mo gusto. Pero pag hindi na bago puso mo, walang mangyayari sa'yo. Nandito po ba kayo mga kapatid? Bakit kailangan mong alamin kung ano problema mo? Kasi hindi mo pwedeng harapin ang isang bagay na hindi mo inaamin. You cannot change what you won't confront. Hanggat hindi mo hinaharap yan, inaamin. Kaya ngayon po, let's just have this habit. Pwede po ba natin gawin to? Every time that we come to the Lord, don't look at other people. Allow God, Lord, search me. Search me. Examine me, Lord. Allow me to see the truth. Pwede ba nating ipag-pray ito? Search my heart, test me, see my offensive way, lead me. Ito yung tanong ko po sa inyo, anong sinasabi ni Lord sa iyo? Anong pinapakita ni Lord sa iyo? Kapatid, huwag kang matakot sa Diyos. Nakita niya na lahat ng ginagawa mo. At alam ko, tanggap ka pa rin, Lord. Sino ito naniniwala, tanggap ka ni Lord, ano ka man? Pero sino ito naniniwala, tanggap ka niya, ano ka man, pero hindi siya payag manatili ka kung ano ka dati. He wants to change you. He wants you to be more like Him. Huwag kang matakot. Ano mang kasalanan, maring dinadaya ka nun. Pero alam po, if you'll just be honest before the Lord, huwag kang lumayo sa Diyos, tumakbo ka palapit sa Kanya. Sabi ni David, tingnan niyo po yung prayer ni David nung nagawa niya yung kasalanan. Ano sabi niya? Psalm 51, verse 10. Ano sabi niya? Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Anong prayer niya, Lord? Likhain niyo yung malinis na puso. Yung pure, Lord. Sa harap niyo. Hindi sa harap lang ng tao, kundi sa harap niyo, Panginoon. Baguhin niyo po yung aking espiritu. I-restore niyo yung joy of my salvation. Nagkasala si David after God's own heart. A man closest to God's heart. Pero alam niyo po mga kapatid, ito yung nangyayari when we say or we tell lies sa ating sarili. Pero kung magiging honest lang tayo, merong maaayos ang Panginoon. Amen? Sino ito naniwala? May mga buhay na ayusin ng Lord. Amen? Kung aamin lang tayo. Kaya ngayon magpipray tayo. Kapatid, if you want to change your life, you need to change your habits. But for you to change your habits, you need to allow God to change your heart. You need to allow God to change your heart. Pwede po ba ito yung prayer natin, itong search me God, yung Psalm 139? Pwede ba ito yung prayer natin ngayon? Pwede po ba ito magpe-pray tayo? Lapit tayo sa Lord ngayon. Ito yung laman ng prayer natin. Sige po, tayo po ay manalangin. Let's be praying this. Pwede ba to? Yes. Our Heavenly Father, God, nandito po kami. Search me. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Kung nandito ko ngayon, may pinapakita yung Lord sa iyo ngayon. Na you need to come to Him. Kailangan mo magpaayos sa Kanya ngayon. If you're this person, sumama ka sa panalangin na to. Pwede mo ulitin yung sasabihin ko. Just pray with me. Lord, siyasatin niyo po yung puso ko. Ayoko na pong magtago. Itago to sa mga distraction. At Lord, maging defensive pa.
doon sa mga mali ko. Lord, ipakita nyo sa akin ano yung mga bagay na dinideny ko. At Lord, ilid nyo ko in the way everlasting. Sa bagay na hahantong sa langit. Tulungan niyo po ako na maging honest, maging tapat sa aking sarili. At maging bukas. Maging isang open book sa inyo. Salamat po. Kapatid, kung nandito ka ngayon, if this is your first time to be here, kung hindi mo pa tinatanggap sa Jesus na Panginoon, Hari ng buhay mo, this is the start. Kung gusto mo talagang mabago yung buhay mo, you need to allow Jesus. You cannot do it on your own. You need to allow Jesus. Kaya ngayon, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, if you want to receive Jesus Christ and receive yung regalo niya, ang kaligtasan, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, samahan mo ako manalangin. No? At lahat ngayon, mananalangin, lahat tayo magpipray. Pwede ba yun? Lahat tayo magpipray. Jesus, kinikilala ko na kailangan kita sa buhay ko. Hindi ko kayang ayusin ang buhay ko. Naniniwala ako na namatay ka para sa lahat kong kasalanan. At nabuhay ka namang muli para bigyan ako ng bagong buhay. Isinusuko ko ang aking buhay at tinatanggap kita bilang aking Hari, Panginoon, at tagapagligtas. Pagalingin niyo po yung aking puso. Baguhin niyo po ang aking mga gawi, mga habits, at ilid niyo ako sa kalooban ninyo. Ito po ang aking dalangin sa inyong pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang mananalangin, Panginoon. Salamat po sa biyaya nyo na hindi lang nagpapatawad, kundi nagbabago. Lumalapit po kami sa inyo ngayon. Nilalapit ko na yung bawat isa, bigyan nyo po kami ng tapang na harapin yung mga bagay na minsan hindi namin pinapansin. Pero sa totoo, Panginoon, nakikita nyo yung lahat. Nakita nyo na ito yung bagay na pumipigil para kami pagharian nyo ng ganap at maitatag na mangyari dito sa lupa gaya ng sa langit. Kaya Lord, turuan nyo kami magpakumbaba. Hayaan nyo na pahintulutan namin kayo na baguhin kami from the inside out. Hayaan nyo po na yung buong linggong ito maging time of reflection, maging time of healing. Ito yung time, Panginoon, na baguhin ninyo yung aming mga puso. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. God bless.